Mga kagalang-galang na kasama sa mula sa kapulungan ng kinatawan ng Pilipinas, sa bawat yugto ng ating tungkulin, sa bayan na kailangan lagi nating tanungin sa ating mga sarili, para saan ba talaga ang pamahalaan? At kanino ba tayo naglilingkod? Sa panahong ito, kinakalampag na tayo ng ating konsensya na maisatuparan natin ang tunay na reforma. Mga reformang magpapanumbalik sa tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Tungkulin nating lahat na ituwid ang dapat ituwid at pagbutihin natin ang ating serbisyo sa bayan. Ang sagradong mandato ng pamahalaan ay ang makatarungan, bukas at responsableng pamamalahagi ng yaman at oportunidad para sa ating lahat. Iyan ang dahilan na kung bakit tayo naririto. Yan ang diwa ng Kongreso. Tiyakin na ang bawat piso na galing sa buwis ng ating mga kababayan ay ginagamit ng tama at makarating sa tunay na nangangailangan. Alam natin na binabantayan tayo ng buong sambayanan. Tama lang po ito, sapagkat ang pinag-uusapan natin ay ang pera ng bayan at tiwala ng ating mga mamamayan. Tungkulin nating ipakita na ang Kamara ay isang tahanang ng may tunay na malasakit at may tapat na paglilingkod. Hindi naging madali ang pagpasa ng pambansang budget. May mga pagkakataong nagtatalo-talo ng pananaw at minsan inaabot tayo ng madaling araw sa ating pong pagdinig. Subalit sa kabila ng lahat, iisa ang ating hangarin, ang kapakanan ng bawat Pilipino. Sa ilalim ng budget na ito, tinugunan natin ang panawagan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang mga pangunahing sektor ng ating lipunan, lalong-lalo na ang edukasyon, ang kalusugan, at ang panglipunang pangangailangan. Binigyan natin ng pinakamalaking pondo ang sektor ng edukasyon. Mahigit 1,281 billion para sa iba't ibang larangan ng edukasyon. Katumbas nito ay 4.1% ng ating gross domestic product. Ito ay patunay ng ating paninindigan na bigyan ng mas maliwanag na kinabukasan ang bawat kabataang Pilipinong mag-aaral. Kasabay nito, tiniyak din natin na may sapat na tayong pondo para sa kalusugan, infrastruktura, agrikultura at mga programang panglipunan. Ang bawat proyekto ay sinuri upang masiguro na mapupunta ito sa mga lugar at sektor na higit na mga nangangailangan. Sa ating unang pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, noong September 30, itinakda natin ang 44 na panukalang batas na magtutulak ng reforma at pag-unlad sa ating bansa. Kabilang dito ang mga panukalang Rice, Industry and Consumer Power Act, ang Disaster Risk Financing and Insurance Framework, ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Amendments, at ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act. Kasama rin sa mga ito ang Department of Water Resources Bill, ang Waste to Energy Bill, ang National Land Use Bill, ang Blue Economy Bill, at ang pag-amyenda ng Bank Secrecy Law at IPIRA Law. Lahat ng ito ay bahagi ng ating pangarap
na maitaguyod ang isang matatag na ekonomiya. Bukas para sa lahat at handang sumabay sa pagbabago ng panahon. Mga minamahal kong kasama, maaaring hindi perpekto ang ating budget. Ngunit ito ay malinaw na simula ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan, bukas at tapat sa sambayanan. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa dilim, na pinagtuunan ng sapat na oras at ng ibabaw ang puso at ang ating isip. Hindi ang pangsariling interes. Sa ilalim nito, walang naitago, wala ring tinago, at walang ibang layunin kundi tiyakin ng bawat piso ng buwis ng ating mga mamamayan ay bumalik sa kanila sa anyo ng oportunidad, serbisyo at pag-asa. Ito ang ating panata. Ang pera ng taong bayan ay para sa taong bayan. Kailangan nating siguraduhin na ang pondong itong ginagamit ay tapat, may malasakit at ipinagkakatiwala sa kamay ng may pananagutan. Ang pagpasa ng budget ng bayan ay simula lamang ng ating mas malaking tungkulin. Ang tunay na pagsubok ay hindi lamang nasusukat sa plenaryo, kundi sa pagpapatupad kung paano natin magagawa itong tapat, may pananagutan at may integridad. Bantayan pa rin natin ang bawat pisong pinagpaguran ng ating mga mamamayan upang ito'y tunay ng papakinabangan ng ating bayan. Sa ganitong paraan, mapapatunayan natin ang pinagsisikapang nating ibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng sapat na paglilingkod at matuwid na kongreso. Sa puntong ito, nais kong ipabot ang aking pong taus-pusong pasasalamat sa ating majority bloc sa pinamumunuan ng ating majority floor leader, Sandro Marcos. Salamat sa inyong pagkakaisa, tiyaga at malasakit sa proseso. Sa ating minority bloc na pinamumunuan naman ni minority floor leader Marcelino Libanan, salamat sa inyong constructive inputs at mabusising pagtatanong. Sa ganitong masiglang palitan ng ideas and opinions, lumalakas ang ating institusyon at nagpapatatag sa ating demokrasya. Kay Committee on Appropriations Chairperson, Micaela Swansing, at sa mga miyembro at staff ng komite, maraming salamat sa inyong sipag at pasensya sa proseso ng pagsaayos ng ating budget. Sa wakas, makakatulog na kayo na mahimbing. Sa ating mga sekretariat, mga kawani, sa ating mga gwardya, at mga maintenance personnel, maraming salamat din po sa inyo. Kayo ang haligi ng Kamara sa bawat batas ng ating naipasa, sa bawat session na inabot ng hating gabi, nariyan ang inyong sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa serbisyong publiko. At sa lahat ng mga pumupuna sa ating institusyon, maraming salamat din po sa inyo. Kayo po ang umuudyok sa amin na ituwid ang lahat ng ating gawain at iayos ang mga plano at programa para sa ating kababayan. Kung meron pa po kaming pagkukulang,
Sige lang po, nandito lang po kami. Handa po kami makinig sa inyo. We'll never stop listening. Palaging bukas ang Kongreso para sa inyo. Mga minamahal ko pong kasama, bago tayo magpatuloy, hayaan ninyong ipabot ko ang pakikiramay ng buong kapulungan sa mga pamilya at komunidad sa Visayas at Mindanao, sa labis na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at malalakas na lindol. Sa mga nawalan ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay, kasama ninyo kaming sa pagdadulumhati, sa panalangin at sa pagbangon. Kasabay nito, nagsasagawa na tayo ng donation drive upang makalikom ng tulong para sa mga naapektuhang pamilya. Hinikayat ko ang ating mga kasamahan, kawani at lahat ng mga na may kakayahan na makiisa sa pagbibigay ng suporta. Sa ganitong pagsubok, muli nating ipinapakita sa harap ng trahedya ang pagkakaisa at malasakit ng taong bayan ang tunay na lakas ng ating bansa. Makakaasa po kayo na ating mga kababayan sa Kongreso, ang ating mga kasamahan sa Kongreso, ay makikiisa sa ating mahal na Pangulo upang mapaglaanan ng tulong para sa agarang pangangailangan at pagpapagawa ng mga apektadong lugar. Minamahal ko pong mga kasamahan, habang nagtatapos sa araw na ito ay nagsisimula tayong muli. Maaaring ito'y pagtatapos ng ating sesyon, ngunit ito rin ay simula ng isang panibagong kabanata. Isang pagkakataon upang lalong mapagbuti, mapalawak, at mapagtibay ang ating sinumpaang tungkulin sa sambayanan. Tandaan po natin, sa bawat pagbabago ay may panibagong simula. At sa bawat wakas ay may naiiwang kasaysayan na lumilika ng tunay na paghubog para sa kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Pagtibayin natin ang ating pagtitiwala sa bawat isa na makapaghandog tayo ng tunay na pagbabago tungo sa pag-unlad ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang bagong Kongreso, mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Marami pong salamat.